Nakakapagod bang sambahin ang Diyos na buhay? Let us lift our hands. Let us give glory unto the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, we give you praise. We honor you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, let us give our best shot of worship. Glory to Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, the Lord Jesus Christ. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. Yara balala kayara You sanda are rama. worthy of You are worthy our to be praised, oh God. and my heart will sing how great is our God. Wala pong ibang dadakilain sa umagang ito maliban sa iyong pangalan, O Diyos. Sapagat sa silong ng langit, walang sukat ikaliligtas ang sino mang makasalanan maliban sa pangalan mo. Nanginginig po ako sa lakas ng iyong kapangyarihan na aking nadarama. Dalangin ko po, Panginoon, na ang buhay ng bawat isa, ikaw ang patuloy na kumilos at gumalaw. Move in a very special way, Lord. At inaangking ko ang kagalingan, kalakasan ay patuloy na maranasan ang buhay ng bawat isa. Isang bagong lakas, isang bagong puso, at isang bagong apoy ang ibababa mo sa amin sa umagang ito. Itago mo lamang po ako, dakilang Diyos, sa likod ng krus na ito, sa likod ng pulputong ito, at ang krus mo ang mahayag sa aming kalagitnaan. Anoint my lips, Lord, for your glory alone. And we thank you and we bless you, O God. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and amen and amen. Hallelujah! Glory to God! Makakaupo na po tayo. Purihin po ang Panginoon. Talagang, the joy of the Lord is our strength. Amen. Siguro pag kinuwenta po yung isang linggo, ang tulog ko lang po mga 10 oras. Mula po nung Lunes hanggang po kagabi, siguro mga 10 oras lang. Pero salamat sa Panginoon dahil kapag ikaw ay excited, kapag ikaw ay in love. Sino rito na in love na? Oo, talaga, February ngayon no? Di ba ano nararamdaman ng in love? Di ba masaya? Malakas? Meron bang na in love na lagi mainit ang ulo? Parang gusto ng away. Parang gusto magwala. Parang lahat hinahamon. Hindi po. Dahil kapag ikaw ay umiibig, parang paraiso ang tingin mo sa lahat. Di ba? Parang kapag ikaw ay talaga namang malalim ang nadarama mong pag-ibig, malalim din ang kasiyahang meron ka. Kapag mahal na mahal po natin ang Lord, walang salitang pagod. At napapagod man, masaya ka. Marami pong tao kasi may mga pinagpapaguran, pero malungkot. May mga tao po kasi na may mga pagod sa buhay, pero galit. Pero yung pong paglilingkod sa Panginoon, napapagod man tayo, pero merong ligaya at panibagong lakas. Amen. Kamusta po kayo? Maging sa libo-libong nanonood sa ating Facebook Live. Ngayon po ay ang anointing service natin. Medyo dinelay lang natin ng konti. Ngayon po ay first Sunday ng February, month of love. Sabi mo sa katabi mo, dapat lagi kang in love. Hindi ka pang February lang, na-expired ang love. Di ba? Month of love. So, nilagay po natin ang anointing service natin ng February, first Sunday. But ang totoo niyan, ay ang ating anointing service ay January, first month of the year.
Pero dahil po tayo ay humigop ng napakarami pang lakas sa Panginoon, nagdaos po tayo ng 2 araw at 1 gabi. Tama ba? 2 araw at 1 gabi sa Tarlac ng Leaders, Workers, and Trainees Conference. Sobrang dami po ng karanasan. Pinalabas ba kanina yung mga trailer? Hindi na palabas. Mamaya, bigyan natin sila ng isang trailer. So, salamat sa Panginoon sapagkat kumpleto po ang galaw ng Panginoon. So, yung 155, inanoint na po kahapon. Pero may mga natira pang mga leaders and trainees, mamaya, mai-anoint na po ngayon. Nagdadaos po tayo ng anointing service once a year. Ako, for me, ang aking pong rason dito, to secure the church, to secure people of God. Dahil alam po natin, taon-taon, hindi po natin nakikita ang pwedeng mangyari at maganap. Pwede tayong magdeklara. Taong 2020, nung pumasok tayo, excited tayo. Sabi ng iba, sarado 2020 to, swerte to. O, di ba? Pero ano sumalubong sa atin? Pagkaraan ng 3 buwan, ay dumating ang COVID-19. Di ba? Nag-lockdown. Lockdown ng wallet, lockdown ng mga bilihin. Pero salamat, hindi lockdown ng langit para ipadala ang biyaya at pagpapala. At maraming Kristiyano, kung kailan lockdown, nakita nilang buhay ang Diyos. Dahil iba ang ekonomiya ng langit sa ekonomiya ng mundo. Kung merong out-of-stock blessing sa lupa, walang out-of-stock blessing sa langit. Naranasan nyo ba? Gusto mong bilhin to? Ayos na ayos sa'yo, kaya lang out-of-stock. Napapanaginipan mo na yon. Sabi mo, wala na hubang darating? Wala po. Kasi talagang pang-isahan lang po yan sa bawat sizes. Nako, lungkot. Pero kay Lord, walang salitang sizes. Hindi kayang bilangin, hindi kayang sukatin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen. Ano po ang expectation nyo sa taong 2024? Nagpahula na po ba kayo? O talaga bang tumutugma yung horoscope nyo? Nandyan po ba kayo? Anak ko, ako'y Sagittarius, ako'y Taurus. Sa taong daw ito, ay taong ng pagpapala. Wala po sa Biblia lahat yon. Kaya minsan, ang dami nating ligaw. Ang dami nating tinitingnan, ang dami nating inaasahan. Uy, pagpapalain daw ako, kaya lagi kang nakapila sa loto. Saan ang pananampalataya mo? Saan ka nakatingin? Alam mo, kung saan ka nakatingin, doon pa iikutin ang mundo mo. Kapag nakatingin ka, kung saan ka kukuha ng biyaya, at ito ang biyaya, doon iikot ang buhay mo. Pero hindi tayo tinawag doon lang. Kapag tayo nakatingin sa Diyos na nagbibigay ng biyaya, sabi ng Bible, if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this thing shall be added unto you. Sabi ng isang matalinong tao, matanda na ako, maputi na ang aking buhok, naobserbahan ko, wala akong nakitang tunay ng tapat sa Diyos na nagdahop. Dahil ipakikita ng Panginoon ang kaibahan ng may pagkakilala sa Kanya sa walang pagkakilala sa Kanya. O, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, kayo po ay merong 10 anak. So, kapag kayo may biyaya, umaapaw, talaga namang ibubuhos mo doon 10 anak mo. Naawa ka doon sa mga kapitbahay mo. The same blessing bang ibibigay mo sa mga naawa ka sa kapitbahay mo? Anak ng may anak? Hindi mo dugo? Bibigyan mo lang sila, pero higit ang pagpapala ng tunay na anak mo. Hindi lahat ng taong nabubuhay sa mundo ay anak ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The word begotten Son, the only Son, is a singular. Pag sinabing singular, isa lang. Salamat sa Lord, hindi ka nagdalawang isip o maraming pinag-isipan mo pa na tumanggap kay Lord. Ngayon, dumami ang anak niya. John chapter 1 verse 12, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak niya. Tayo ay naging anak niya, adopted son, adopted daughters. Amen. May batas po ngayon. Kapag ikaw ay umampon, fair lang dapat ang ibibigay mong pagpapala. Inampon mo yan Pinalitan mo ng apelido Magkaiba lang ng dugo, pero pare-parehong biyaya. Kaya tayo, iisa man ang anak ng Ama sa langit, naging tagapamagitan, naging abogado para tayo'y maligtas. Kaya naniniwala ako, ang anointing ngayon ay para sa'yo, para sa akin, para mabuhay tayong matagumpay. Amen. Palakpakan natin si Lord.
Sa huling panahon daw po ng buhay ng tao o sa huling panahon ng daigdig, makakaranas tayo ng iba't ibang sitwasyon ng buhay. Hindi maiiwasan yon. Sino rito ang edad ay 70 na? 70. Hindi ko tatasan kami kung hindi ako. 79. Oh, naku, nalilimutan mo na nanay ang edad mo. Ano feeling mo? 18? Hindi. Talaga. 70 pero naglalakad yan mula sa bahay hanggang palengke na. Okay, magkabilang bakod lang ho bahay namin yan ni nanay. But anyway, di ba nung mga panahong yon, nanay, wala pang maraming makabago. Wala pa pong internet noon. Di ba? Kaya kapag nag-abroad ka, kapag ang asawa mo seaman, 9 months mawawala o 2 years, tapos po ay pinagpakasal kayo, nag-honeymoon kayo, hindi mo alam, nabuntis pala, pagdating mo, tumatawag na ng Papa. Papa. Bakit? 2 years na eh. Para makarating ang nais mong sabihin, sinasabi mong naghihingalo ngayon ng lolo mo, nakalibing na. Ganon kalayo. Eh ngayon, kahit nasa ang manglupalop ng mundo, gusto mong makausap, video call lang katapat niyan. Gusto mong mag-text, kasi ngayon, pag text, sasabihin, hindi ko natanggap, o sa messenger. O di ba, alam mo kung natatanggap o hindi. Napakarami ng makabago ngayon. Napadadali na ang mahirap. Napapabilis na ang matagal. Kaya ngayon, uso na ang instant. Instant rice, instant noodles, instant jowa. Ay, di ba? Kasi yun, mainipin na ang tao. Hindi kagaya nung araw na ang bigas, bago maging bigas, ang daming proseso. Ngayon, meron ng makinarya. Ang bigas, katatanim lang, bukas makalawa, pwede mo nang isaing. Napakadali. Bakit? Umaayon ang mundo sa isip at puso ng tao. Napakadali tayong maimpluwensyahan ng mga bagay-bagay sa daigdig na ito. Kaya nais kong sabihin sa inyo, ang bagay-bagay sa daigdig na ito ay pwede tayong kontrolin nito. Sa mga huling araw, mas maraming mapupukaw ang damdamin sa Diyos. Sa mga susunod na araw, hindi na uunahin ng simbahan, hindi na babasahin ng Biblia, hindi na pakikinggan ng Diyos. Ang pakikinggan na mga marites, mga tolits. Updated ang lahat sa pagbe-break up ng dalawang teenager. Imagine that, for how many years? 13 years ba yun? Diba? Updated tayo sa mga magjojowa, sa social media. Mga updated tayo sa mga palabas. Kaya nga po ang sinihan, nilalangaw na. Bakit? Kasi may Netflix na. Ito pa, malupit. Hindi pa na ipapalabas, napanood na ng pamilya. Bakit? Ang galing ng manghap. Iba na nangyayari. Noong araw, kapag ipinanganak mo ang bata, 10 araw na nakapikit pa, hindi ka nakikita. Ngayon, pag ipinanganak mo, nakikipag-apira na sa'yo. 1 month pa lang, marunong na manoo, nakangiti na yan pagka pinipicturan mo. Iba na. Diba? Hindi mo tinuturuan mag-English, nag-i-English. Alam nila yung mga latest. Kayang-kayang gumawa ng Facebook. Iba na. Sabihin mo sa katabi mo, totoo ba yun? Bakit? Kasi nasa last days na tayo. Nasa huling panahon na po tayo ng daigdig. Napansin nyo ba ang bilis na ng panahon ngayon? Ninanamnam mo pa yung hamon sa kwarto. Sa rep mo hanggang ngayon, may spaghetti ka pa naninigas. Bakit? Parang ang Pasko kailan lang, pero ang bilis ng panahon. Bukas makalawa, sobrang init na, summer na. We are now in the last days of the last days. Kaya po ang ituturo natin ngayon, the last days anointing. Nandyan pa po ba kayo? Ang kailangan mo ngayon ay yung kapangyarihan na nakakamas sa'yo na anuman ang mangyari sa panahong ito, mapagtatagumpayan mo. Joel chapter 2, beginning verse 28 to 32. And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see vision. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. And I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned into darkness and the moon to blood before the coming of the great dreadful day of the Lord, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord
calls. The Lord will bless the reading of this passage. In the last days, God is going to raise up people of power. Everybody say, people of power! Alam mo, sa mga susunod na panahon, hindi tayo pwedeng Kristiyanong matampuhin. Kristiyanong manipes. Kristiyanong kapag hindi napansin, ayaw na. Dapat ang relasyon natin sa Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay, sa anumang kaganapan ng buhay, mahal natin si Lord. Amen. Hindi natin mahal si Lord kapag may pagpapala lang. The Lord will raise up a people of power who will operate in the supernatural power of God's Spirit. And they are going to be people who are different to anyone who has ever lived before. Ito ho yung season na kung saan nakikita po natin kung maraming mga kabataan na naliligaw ng landas, pero marami ring kabataan na ginagamit mightily ng Lord. May na-meet po ako doon sa aming campsite, 24 years old na pastor. Grabe yung followers sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Grabe po yung anointing kapag nag-share. Nag-uusap-usap lang ho kami ng mga kaibigan kong pastor. Pero nagkakaroon na ng prophetic words na lumalabas sa bibig. Akalain mo yung kaibigan kong pastor na prophesy niya, 25 years old, 24 years old. Eh yung kaibigan kong pastor, nasa 50 na. Detailed. Gulat na gulat kami. Pinatutunayan ng Diyos na yung mga kabataan ngayon, ginagamit mightily ng Lord. Kaya kung ikaw ay isang kabataan na hindi ginagamit ng Diyos, pag hindi mo pinagamit ang buhay mo sa Diyos, baka iba gumamit niyan. Dalawa lang ang pwedeng gumamit sa buhay natin. Darkness or light. Kapag hindi natin pinagamit ng mabuti ang buhay natin sa Panginoon sa anumang kaparaanan, pwedeng pakialaman ang kaaway ang ating buhay. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, but mark this, there will be terrible times in the last days. Kaya we need the last days of anointing. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Diba maraming kabataan ngayon, di mo na mapalo. Pag pinalo mo, papaluin ka rin. Pag sinabi mo, ikaw talaga, ikaw din eh. Grabe na ngayon. Bata pa nga lang kapag inagawan mo, malilisik sa'yo. Mangtatapal. Bihira na po ang nagmamano po, nagbe-bless na po. It's okay, doesn't matter kasi hindi naman yun lamang ang batayan ng paggalang. Pero yung makikipagpalitan ng sagutan, kapag sinabi ng magulang ang pangit na salita, papalitan ng mas pangit na salita. Pag sinampal ng ina, sasampalin din ng anak. Nakakita na po ako ng ganun eh. Minsan sa mall may nagtampo eh. Pinalo nung ina yung bata, siguro mga 4 years old. Pinalo din, paluan sila eh. Ang napagod po yung nanay eh. Palo din yung palo. Eh napapahiya na ho yung nanay, may nanonood na eh. Niyakap na lang ho nung nanay, umiyak na ho siya. Dalawa na silang umiiyak eh. Nung umiiyak na ho nanay, tumigil po ng kapapalo yung bata. Sumikip po dibdib ko eh. Samantalang nung araw, ako nakukuha sa isang tingin eh. Pag tiningnan ako ng inang kong ganyan, okay na, alam ko na yun, umalis na ako, nag-uusap sila. Ang mga bata nung araw, hindi dapat sumasama sa usapan ng matatanda. Titig lang, alam mo na. Eh ngayon, nakikipagtitigan pa sa'yo eh. Nalilisik na mata mo eh. Luha na mata mo eh. Walang di ka pa maintindihan eh. Pasensya na po, masyado ko napipintasan yata. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman ganun ang anak ko. Diba? Darating ang panahon ng kaguluhan. Biblia nagsasabi. Kaya yung nangyari doon sa Israel, walang tigil na kabobomba. Pati ho yung bata, biro mo, nakakalungkot. May isang buntis. Kinuha ng armado, biniyakan tiyan, nilagay sa oven yung bata. Sa harapan ng pamilya, ginagasa. Totoo yan. Kung updated po kayo sa mga balita, hindi biro. Kinakaladkad yung mga bata. Yung mga batang maliliit. Imbis na nasa simbahan, mga nangangatog. Hindi pinakakain. Sa iba't ibang panig ng mundo, nangyayari na kaguluhan. Pati pag-aaral ng salita ng Diyos, pinipigil. Mapalad po ang bansang Pilipinas kahit sa kalsada may naghahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo ho ba pagkatapos ito may extension services? Pag nakita niyo ho sa Facebook, Sunday worship ba yun? Oo, nasaan? Nasa tabi ng tindahan. Makapagdaos lang ho tayo, maipahayag lang ang salita ng Diyos.
Kagabi, sabi ko, pahayag nyo, salita ng Diyos. Maglingkod tayo ng buong tapat. Wala na tayong ibang pwedeng gawing magpapaligaya sa Diyos eh. Ang sarap paligayahin ng Lord eh. Pag pinaligaya mo ang Lord, in return, paliligayahin ka rin. Paano ka ba paliligayahin? Wala pa naman tayo sa langit. Ano ba magpapaligaya sa atin, magpapasaya sa atin? Dito yung mga bagay sa daigdig na ito, kusang ibibigay ng Diyos sa iyo. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Don't get me wrong. Sino rito gusto ng pera? Kaplastic ka naman yan eh. Ako gusto ko Huwag nyo naman sasabihin, di baling walang pera, basta masaya. Kailan naging masaya walang pera? Patunayan nyo sa akin kung kayo 3 buwan na kahit kailan, sa loob ng 3 buwan, hindi nalapagan ng perang at napakarami mong pangangailangan. Masaya ka ba? Ang salapi, ang ginto at biyaya, pagkain, dinisenyo ng Diyos yan, ibinigay pagpapala. Pero wag mong pakaibigin. Amen? Iba kasi yung salita ito, tapos sabi niya, magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Tingnan nyo pag mahal mo, ano ginagawa mo? Iniingatan mo, pinaglalaban mo, tinitingnan mo, tinititigan mo. Maging mabuting katiwala lang. Ang mahal mo yung nagbigay, hindi yung binigay. Kaya mo iniingatan kasi mahal mo yung nagbigay. And we seek the giver, not the gift. Kaya ganyan tayo, tagal na nating Kristiyano, kapag bigayan na para sa Panginoon, dami nating question. Idadamit lang ni Pastora yan. Ikapu na naman, bigayan na naman. Tingnan nyo, may naka-oxygen ba ngayon? Wala. Libreng oxygen galing sa Diyos. Imagine that. Marami tayong kasabayang natulog, pero nagising ka ngayon. Congratulations, gising ka kanina. Nandito ka ngayon. Yehey! Palakpakan natin si Lord. Diba, napakasarap mahalin ng Diyos. Kasasawaan ka ng tao, kapapaguran ka ng tao, kapipikunan ka ng tao, kaiinisan ka ng tao. Pero hindi ng Diyos. Pag nagmahal siya, mahal ka niya. Maging sino ka man at maging ano ka man. Amen. There will be a great outpouring of the glory of God, a great demonstration of the power of God before the coming of the Lord Jesus Christ. Sino rito naniniwalang si Jesus ay darating na muli? Ay, kung di ka naniniwala, ano pa hinihintay mo sa buhay na to? Darating siya. Pero bago siya dumating, may pagbuhos ng kanyang kalwalatian, ng kanyang kapangyarihan. Ipakikita niya ang kanyang lakas sa buhay ng bawat isa. And John said, all believers have been anointed with the Holy Spirit. Sabi ng 1 John 2, But you have been anointed by the Holy One, and you will have knowledge. But the anointing that you receive from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. Ito yung kakaibang anointing na binibigay ng Lord, no? Na hindi ka basta-basta maliligaw ng mga katuruan. Kaya napakahalaga na ngayon po ay tanggapin natin to. Explain ko what is anointing. Pero bago ang lahat, ang anointing binubuhos po sa puso ng bawat Kristiyano. Mamaya po, ia-anoint ko po kayong lahat. Papahiram ko kayo ng langis. Pagpe-pray ko po kayo. Katuwang po ang ilang mga extension coordinator. Makararanas po kayo ng kakaibang galaw ng Diyos. Posibleng mula ulo hanggang paa, kilabutan kayo, mag-speaking tongues kayo, mas-laying kayo. Huwag kayo matakot. Just flow in the Spirit of God. Yung iba kasi maraming reservation. Just flow. Kung tayo nagpo-flow sa kasalanan, nagpo-flow pag nagagalit, let us flow. Just flow. Hayaan mong i-direct tayo ng Lord. Amen po ba? Pero yung anointing na yon ay kailangan ay maranasan ng mga taong nabubuhay ngayon at tinitingnan ng ngayon ang Diyos. Kalimutan po natin ang mga nakaraan. Si Lord kasi lagi may fresh anointing eh. Amen po ba? Lagi siyang may fresh anointing. Lagi siyang may surprise. May surpresa. Kaya sabi ng Isaiah 43 verse 18 to 19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Kahapon po, nagkaroon ng prophetic verse. Yun ho yung isa sa pinakayokong gawin eh. Kahapon ba yun o nung isang gabi? Ayoko po talaga yung ganon. Kasi baka pagkatapos, mas magkagulo.
Nagturo si Pastora Kai. It's all about, ano yung turo ni Pastora Kai? Clarity and compatibility, tama ba? It's all about pumasok po sa relasyon natin sa Diyos, sa church, at sa isa't isa. Sabi niya, Mami, niribin ng Holy Spirit sa akin, baka meron sa church natin na hindi nagkakaintindihan, tahimik lang. O kaya may na-offend, tapos yung na-offend, masama ang loob, pero hindi niya alam na na-offend siya. At yung naka-offend, hindi siya aware na nakaka-offend siya. Sabi ko, anak, hindi ko pa nagawa iyan eh. Sabi niya, Mami, ikaw na kasi mas may authority ka. So ako ang unang tumayo. Sabi ko, mga kapatid, kailangan natin gawin ito eh. Hindi tayo pwedeng magsama-samang naglilingkod sa Panginoon na meron tayong nakatagong sama ng loob sa isa't isa. Meron tayong mga hinanakit. Mahirap gumawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ako ho ang kinonvict una eh. So ako ho yung unang nagsorry, ako yung humingi ng pasensya, ng tawad. So nagulat po yung mga tao, nasabi ko, pasensya na po kayo kasi medyo na-offend po ako sa inyo, ganun. Naku po, dumaloy talaga yung anointing nung isang araw. Iyakan talaga, hindi mo na malayan. So yung iba parang confused na masaya, sabi niya, may lumapit sa akin, tinapik ako, tapos nag-sorry. Hindi ko alam kung ako ba naka-offend o siya naka-offend. Pero mahalaga, aware tayo. Na dapat, hindi ko pamilyar na sa'yo ang isang tao, madali na sa'yong magsalita ng masakit. Madali na sa'yong gumawa ng isang desisyon na tatapakan mo siya. So, napakaganda ng ginawa ng Lord. Kaya ano sabi dito? Forget the former things. Kalimutan ang nakaraan na hindi makakatulong sa mga susunod na panahon ng buhay natin. Kaya kailangan natin ng bagong puso. Ezekiel 36, sabi nito, Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my ordinances and do them. Ang kailangan po natin ay bagong puso. Sino rito madalas maligo pero ang sinusuot yung dati ng damit na sinuot pa uli? Hindi ba naasiwa ka? Yung bang kahit nakasusuot mo nga lang, bigla kang naligo, parang gusto mo bagong damit na isusuot mo. Di ba kapag ikaw ay kukuha ng bagong ulam, ang paglalagyan mo ba rito ay pinaglagyan na ng kung ano-anong klaseng ulam? Hindi. Gusto mo bagong lalagyan. Ang Diyos laging may bagong gagawin, kaya kailangan natin ng bagong puso. Sabi ng tata ko nung araw, yung mga gobyerno naman, laging salita ng kailangan natin ng bagong lipunan. Ganon. Sabi ko, tata, kailangan naman talaga. Nako, Diwani, sabi ng tata ko, paano magkakaroon ng bagong lipunan kung walang bagong puso? At paano magkakaroon ng bagong puso kung walang bagong buhay? Magkakaroon lang ng bagong lipunan kung may bagong buhay, may bagong puso. Hindi pa masyadong grounded sa Word of God yun, ha? Magkakaroon tayo ng bagong pagtanaw sa lumang pagtanaw na tayo'y pinuno ng sama ng loob, pinuno ng takot, pinuno ng galit, mga sitwasyon na wala namang kakwenta-kwenta, pinatulan natin kasi may nakaimbak na galit sa atin. Yung mga tao ho kasing hindi healed, tandaan nyo to, madali para magalit. Pero yung taong puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig, na-address yung problema niya sa nakaraan at may panibagong sigla, ang ibibigay nun, pagmamahal. Amen po ba? Ang puso, ang siyang sentro ng ating buhay, dito nananahan ang lahat ng uri ng kasalanan. Ito ang tinitingnan ng Diyos. Jeremiah 17:9, The heart is deceitful above all things, and beyond cure, who can understand it? And what is anointing? Anointing is God's ability to fulfill the purpose that He has ordained or called each one of us. Anointing means it is impartation of God's ability. Sino nakakakilala kay Moses? Alam niyo yung storya ni Moses? Alam natin, from ordinary to become an extraordinary. Pinaampon, pero ang nag-alaga, sarili niya ring ina. Kasi ang Diyos, kilala niya na tayo. He knows our needs. Nauna na siya sa buhay na pupuntahan natin. Tapos pinadala siya ng Panginoon saan? O, di ba? Pinadala siya ng Panginoon upang alisin sa Egypt for 400 years, 700 years, nasa alipin ng mga Egypt, ang mga Israelites. Ano ginawa niya? Sabi ng Lord, kakausapin mo Pharaoh. Sabi niya, paano ko kakausapin? Alam niyo kung ano depekto ni Moses? Hindi siya magaling magsalita.
Medyo utal-utal siya. Eh ikaw, patulan ka ba ng pero? Ikaw mismo, hindi mo kayang sabihin yung gusto mong sabihin? Kaya sabi niya, ay hindi naman ikaw magsasalita, pero ikaw ang kakausapin ko. Sino magsasalita? Si Aaron. Magkaano-ano si Aaron tsaka si Moses? O, klaro, magkapatid. Kaya tawagin mo si Aaron. Magaling magsalita yan, pero hindi siya kakausapin ko. Anong gagawin natin? Sasabihin ko sa iyo ang ipasasabi kay Pero at si Aaron ang magsasalita. Kaya hindi pwedeng makipag-usap si Aaron sa Pero hanggat walang sinasabi si Moses at hanggang walang sinasabi ang Diyos kay Moses. Ganon yung ministry. Kung sino yung tinawag, doon nagsasalita ang Diyos. Amen. At yung tinawag, yun ang magsasalita doon sa kanyang mga nasasakupan. Sa leadership. So ano nangyari? Dito sinasabi. Ano nagkaroon ng demonstration of miracle. Doon nangyari na yung tungkod, ibinaba, naging ahas. Ano pa ang kapangyarihan ng tungkod? Ang galing ni nanay, bigyan ng 100 points yan. Di ba yung tungkod, itinoon sa dagat, ano nangyari? Nahati ang dagat. Nasaan ang anointing ng Lord? Yan na, bawi ang 100 points. Inanoint ng Lord si Moses, kaya lahat ng hinahawakan niya, may anointing. Pero kung si Moses, hindi inanoint ng Lord, kahit anong wagwag niya doon sa tungkod, walang mangyayari. Hindi siya papatulan ng Pharaoh. Because anointing is what? God's ability to fulfill our purpose, the purpose of God. Pero hindi ibig sabihin, lahat hahawak ng tungkod. Kung ang hawak mo ay negosyo, uy. Kung ang hawak mo ay yung profession mo, kung ikaw ay isang empleyado, bibigyan ka ng Panginoon ng anointing, the ability. You can do something out of nothing. Amen po ba? Binigyan ng Diyos ng malaking assignment itong si Moses, maging deliverer ng Israel, kaya nang umaharap siya kay Pharaoh, sabi ng Exodus 4:21, the Lord said to Moses, when you return to Egypt, see that you perform before Pharaoh all the wonders I have given you the power to do, but I will harden his heart so that he will not let the people go. Grabe no? Tingnan nyo to. Isipin natin mabuti to. Sabi ng Lord, punta ka doon kay Pharaoh. Magde-demonstrate ka ng power, ng miracle. Pero, patitigasin ko ang puso ng Pharaoh. Tanong, pinaglalaroan ba ng Diyos si Moses? Hindi. Sinabi Testing of obedience to. Testing of submission to. Pinarami ng Lord ang napakaraming miracle. Pero pinatitigas niya. Ano ibig sabihin nito? Hawak ng Diyos ang puso ng sino man. Meron bang mga tao sa pamilya natin, taong nakaugnay sa atin, na pinatitigas ang puso? Posible. Maaring ito'y pinahihintulot ng Diyos para lalo kang magsumiksik, magpakalalim, magyumakap sa Lord, at sa huli, makita ng Lord, makita ng sino man na ikaw ay ini-empowered ng Lord. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Pharaoh said, who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord and I will not let Israel go. Yun ang sabi ng Pharaoh. Pero nung lumipas ang panahon, nakita natin, nakaalis naman si Moses at ang mga Israelites saan? Sa Egypt panibagong laban to conquer the promised land. Pero without the anointing of the Lord, yung libo-libo, milyong-milyong taong yon, kaya bang pangunahan ni Moses yun? Hindi niya kaya. Remember that. Anointing is from God. Yung anointing, wala doon sa tungkod kung wala si Lord. Yung anointing, wala kay Moses kung wala si Lord. Ang anointing, nasa Lord. Amen. Malinaw po. Na inanoint niya yung tao. Mamaya po, pagpe-pray ko po kayong lahat, hindi po kami ang naglalagay ng anointing, kundi ang Diyos ang maglalagay ng anointing para sa inyo. Amen. Klaro, palakpakan natin ang Panginoon. Do you remember si David? Alam niyo ba kung paano niya napatay si Goliath? Balikan niyo yung istorya. Nung inanoint na siya, hindi niya basta-basta mapapatay si Goliath. Hindi siya basta-basta magkakaroon ng wisdom. Imagine that. Ano panlaban niya? Tirador. Laban sa isang Goliath
na higante. Biyasa sa pakikipagdigma. Ni minsan wala pa siya nakabugbugan. Amen ba? Wala. For the record, walang nakaaway. Pero ang lagi niyang kalaban, mga mababangis na hayop sa gubat. Tagapag-alaga lamang siya ng tupa. Pero nakita niyo po ba yung kanyang puso? Inihahandog ang buhay, ibinibigay ang buhay kung saan siya inilalagay. Dahil mahal niya ang Diyos. Nananawagan po ako sa mga kamanggagawa ko. Kapag naglingkod tayo sa Diyos, ihalay natin buhay natin sa Panginoon. Alam niyo ho ba na dumating sa punto ng buhay ko na tinuring kong isang pagkukulang ay napakaraming kulang na oras ang naibigay ko sa aking mga anak. Sobrang ina-acknowledge ko si Ate Ami Sunggalye. Bago ako magturo ang anak ko nandoon sa lamesa. Wala ho akong pambili ng lagayan ng baby nung araw. Kaya karga-karga ko yan pag pupunta ko kami si Kyra. Kapag ako naiimbita, 3 years old yan, kasama ko na, tumayo ako sa pulpito, nasa Ubando ako, nasa Valenzuela ako, nasa Bulacan ako. Makikisuyo ho ako sa Asheret, pakibantayin niyo muna yung anak ko. Kaya ho, 3 years old, kasama ko na, habang si Pastor Jan gumugupit. Kasi kailangan naman pag uwi namin, may pambili na kami ng bigas. I'm a volunteer pastor for 25 years. Volunteer. Siguro yun lang yung tapang ko. Yun yung tapang ko na sinseridad kong naglingkod ako sa Panginoon na wala akong ibang inaasahan kundi ang biyaya at tabag ng Diyos. Kaya nang dumating sa point na may mga taong hinihipo na para pagpalain ako at ang aking pamilya, naniniwala akong galaw ng Diyos. At patutunayan ko po sa kalagitnaan itong walang naglingkod sa Diyos, naghinutom ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nang inanoin si David, di ba ano lang dala niya? Tirador! Tirador! Pero bago siya pumunta ng laban, in-empowered muna siya ng Lord. In-anoint muna siya ng Lord sa pamamagitan ng propeta. Pumunta sa kanila. Nalimutan pa nga ilan po ba anak nyo? Wala ho dito lahat Posible pala na malimutan ka ng pamilya mo pero hindi ng Diyos. Amen. Ay teka, may anak pa pala ako. Kasi buko mo ito, puro mandirig ba? Ito ay sa tinitingnan mo, pwedeng walang magagawa kundi mag-alaga lang ng tupa. Ginaganyan-ganyan ka ng tao, ha? Pero huwag ka magiging mayabang. Ang liit ba ng tingin ng tao sa'yo? Hanggang dyan lang ba ang tingin ng tao sa'yo? Ang Diyos na kinikilala natin, malaki ang pagtingin sa'yo sapagkat malaki ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya ano nangyari? Nang inanoint ng Lord, itong si David, inilangisan, pagkatapos nun may labanan, may daladala siyang tinapay. Inutusan lang niya para pamiriendahin o pakainin ng kanyang mga kapatid. Nakita niya, may anointing na siya Binasbasan na siya ng Lord, kaya iba na yung pagmamahal niya sa Diyos. Iaalay ko, buhay ko. Alam ba ni David ang sinasabi niya? Bata siya. Mas matatakotin dapat. Nakita niya, patayan to. Pero ano sabi niya? Ako lalaban. Nakita niya kung gaano kalaka. Tawa pa lang nito, manginginig ka na. Taas pa lang nito. Hawak pa lang nitong sandata, matatakot ka na. Pero ano sabi ni David? Ako lalaban. Kapag binubuhos ng Diyos ang kanyang anointing, nawawala anumang uri ng takot na humarap sa anumang laban ng buhay. Because anointing makes difference. Iibahin ka ng kapangyarihang ibinababa ng Diyos sa'yo. So ano nangyari? Nasan yung anointing? Na kay David. Ano hawak niya? Tirador. Kaya yung tirador, tumama sa pinakasentro ng ulo niya. Nahilo. Pagbagsak, hilong-hilo ka, makakatayo ka pa ba? Tandaan nyo, hindi makakamatay ang tirador. Pwedeng makabulag, pero hindi ka papatayin nito. Pero yun yung wisdom na binigay ng Lord. Kung ano nasa'yo, hindi ko pabobonggahin yan. Tirador lang yan. Pero dyan magsisimula ang kamatayan ni Goliath. Ano hawak po nyo ngayon? Pastor, I have nothing in my hands. But I have Jesus in my heart. I have nothing in my pocket. But I have Jesus in my heart. That's why I have faith. Ako lagi ko sinasabi, madalas naman po hawak ko ito ngayon Ang hawak ko lang po ay pangako ng Diyos. Wala ho kaming ginawang mag-asawa, kundi laging pasalamatan ng Diyos. Ganun mo sa 4 na sulok ng barbershop ako nakatira. Isang kembot. Alam niyo naman po yan, di ba? Hindi ako tumatanggap ng bisita. Isang kembot, kainan. Isang kembot, pahingahan. Paglabas mo, mga lalaking ginugupitan, 2 babae ang anak ko. Lumaki ang mga anak ko, hindi normal. Walang kalaro.
Laging nakasara, madilim yung barbershop. Hindi naaarawan. Kapag ka ho, merong customer na bastos magsalita, hindi na ho gugupitan ni pastor dyan yun. Kasi baka madinig ng dingding lang ang pagitan. Imagine that. Sa kami umiihi sa Arenola. Tong gandang to, Arenola, iniiyan nung araw. Kaya sabi ko sa Lord, Panginoon, pag binigyan mo ko bahay, tigi-tigi sa kaming CR. Lahat ng mga nararanasan ko noon na para akong nahihirapan. Lord, saka na dumating sa punto, paminggalan ng lalagyan ng damit ko, sumunod kahuna. Sabi ko, Lord, susunod closet na. Biro mo, kumakain kami para kami ninja tartars. Bakit? Kung ano yung table namin sa set namin na 3 lang ang kasya, doon na kami kumakain. Pag tumayo ka, sakit na ng balakang mo, lalo na pag busog na busog ka. Sabi ko, Lord, bibigyan mo ko ng magandang lamesa. Kaya sa totoo lang, wala ho kayong makikita sa aming magandang plato. Kasi kung ano yung plato ko, plato nung ikinasal ako. 23 years yun ang plato ko. Hindi ako nagpapalit kahit ano. Kaya gulat na gulat si Leo eh. Nirigaluhan ako ng pamunasan ng pangke, ganda-ganda. Sabi niya, Pas, that was 7 years ago nung nirigalo ko, ngayon mo lang nilabas. Kasi lahat ng magagandang binigay sa akin, gagamitin ko sa magandang bahay. That's my faith. Kahit gaano katagal. Biro mo, ako hindi marunong matulog na marunong maligo na malamig. Yan. Nagiinit pa ako ng tubig. Purihin ang Diyos. Hindi nagkulang kailanman ang Diyos na buhay. Amen. Kaya kung ano ang meron sa'yo, pagbutihin mo. Kung pinagpala ka ng Panginoon, higit ka pang pagpapalain para magpala ng iba. Ako, blessed na blessed ako kay Mr. Colgate. Kilala niyo siya? Yung toothpaste niyo. Kung magbigay ng sa Lord yun, 10%. Eh dahil nag-uumapaw ng pagpapala niya, ginawa niyang 90%. Kasi sabi niya, si Lord ang nagbibigay, hindi ko pa ba kaya ibigay ang lahat para sa Lord? Ito kalaban ng anointing pag nagiging makasarili tayo. Maraming takot sa buhay. Si David, nawala yung takot niya. Hindi siya basta-basta natakot. Bumababa ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong naghahangad nito. Amen! John 1:32 said, John bore witness, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and He remained upon Him. Bumababa ang Holy Spirit, ang anointing, kinikilala ni Jesus, ang anointing ay nasa Kanya. Kaya nang si Jesus ay bumaba, sabi niya, naging tao, inanoint ng Lord, sabi niya sa Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Gusto ko lang i-testify, nadidinig ko ito ng mga taga-Zoe. One time, ako po ay nag-taping sa Daylight Devotion. Aaminin ko po, nung nag-taping po ako doon, pagod na pagod ho ako. Kaya sabi ko kay Marinel, pakikapalan mo nga ako yung makeup ko, baka mahalatay pagod ko. Ang topic ko, spiritual tiredness. Hindi ko kasi alam ko ano napapagod sa akin, physical ba o puso o kaluluwa. Kaya ho dapat nagpapahinga tayo physically kasi sino ba yon yung nagtago sa cave, Ate Malu? Pumatay na maraming prophets. Elijah. Pagod lang naman siya physically nun eh. Pag sobrang pagod po physical natin, nakaka-affect minsan to sa spiritual life natin. So dumating po sa point, spiritual tiredness tuturo ko. Turo ako. Bakels talaga. Sabi ko, Marinel, pakikat mo na lang. Wala pa akong tulog. And then for how many months, humingi po ang samahan ng korporasyon ng Television at Radio Association ng buong Pilipinas sa Daylight. Hindi ko alam kung ano yung basta samahan po. May mga labanan po, awarding. Sabi niya, isasali ho natin ng Daylight. Anong episode po magbigay po kayo ng isang episode. Nag-pray daw po si Marinel. Sabi niya, Lord, anong episode bibigay ko? Sabi niya, alam mo, Pastora, naisip ko yung episode mo. Sabi ko, hindi ko na alam yung episode ko. Huwag po sana kayo magalit sa akin. Hindi ko na ho sinabi sa inyo na sinali ko ho kayo sa episode ng Daylight Devotion. Ngayon, sasabihin ko na ho sinali kayo and praise God, nanalo ang Daylight Devotion because of the episode, Spiritual Tiredness. Hoy, sabi ko, dami palang pagod sa mundo. Alam niyo po ba kung ilan po ang nakinig niyan? Pinarinig po sa mapakaraming judges. Tininan ho nila kung ito'y makakapasa sa MTRCB na pwedeng pakinggan ng bata, pakinggan ng iba't ibang relihiyon, pakinggan ng iba't ibang asosyasyon. Kaya for the glory of God, naka-billboard po ako 4 na lugar
Dito po sa bandang Manila, at saka po Norte. Ewan ko lang kung naka-billboard pa po ngayon. For the glory of God. Na habang nagtuturo ka. Sa totoo lang, gusto ko maging matapat. Hindi naman ako matalino eh. Kuya, maganda lang. Hindi, joke lang. Pan kita talaga. Hindi ho talaga ako matalino, alam ko yun. Nagkataong magaling lang ang apelido namin. But thank God, from nothing to become something, from nobody to become somebody, yun ang nagagawa ng anointing. Ang Diyos ang nagre-release ng wisdom na galing sa Kanya. Amen! Tandaan po natin, konti na lang, hindi gagamitin ng Diyos ang Kanyang mga lingkod, basta-basta hanggat hindi niya to ina-anoint. Nang inanoint ng Lord, bumaba ang Espiritu Santo kay Jesus, doon siya nagpagaling. Anak na siya ni Lord, ha? Anak na siya ng Ama sa Langit. Pero nung babaan siya ng kapangyarihan, doon na nakalakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, tumino ang mga walang katinuan, gumaling ang mga may sakit. Si Peter, napakaraming kahinaan, masyadong emosyonal, masyadong maraming ginagawang mali. Pero nang inanoint ng Lord, siya ang unang-unang preacher sa mga disciple. Unang tayo pa lang, kuya, 3,000 na agad ang na-born again. Partida, wala pang mikropono yon. Walang social media. Ikalawang tayo, 6,000. Yung kahinaan niya, na-overcome niya. So kapag tayo ina-anoint ng Lord, nagiging malakas tayo, pati yung kahinaan natin na strengthens. Sana matapos ko. 3 bagay. God called and anointed His servant. We cannot deny the fact, ang Diyos ay tumatawag para tayo'y i-anoint. Kagaya po ni David. Kagaya po ni Moses. Nakagaya kong sinabi kanina. Because anointing means consecration. And great man and woman of God operated in the anointing throughout the history. Si Moses, tungkod. Paano naman sino? Paano naman si Elijah? Ano ang anointing ni Elijah? Ni Elijah? Balabal. Every time na winawasiwas niya yun, di ba? May ginagamit ang Diyos to demonstrate the power. Ako ang anointing ni Pastor Diwani, pag itinayo mo na sa pulpito, tumawak na ng Biblia, may maliligtas sapagat yon ay galing sa Diyos. Ano anointing mo? Sa pagnenegosyo, maging matuwid ka lang, maging matapat ka lang. Anoint ng Diyos. Naalala niyo yung kwento ko? Meron po isang kapatiran, may fish pond. Tapos po, may iba't ibang fish pond din, mga kapitbahay niya. Mahinaan lang ho siya. Kaya mas maganda at mas malalaki yung fish pond ng kanyang mga kapitbahay. Bumagyo. Bumaha. Tumaas ang tubig. Nung humupa na yung tubig, yung mga fish pond ng kanyang mga kapitbahay, halos nawala yung mga isda. Pero yung fish pond niya umapaw. Nagagalit sa kanya, sabi niya, yung isda namin nasa inyo. Sabi niya, paano nyo mapapatunay isda nyo yun? Lumipat sa kanya yung mga isda. Imagine that. Totoong buhay yun. Pati hanap buhay natin sa mga huling panahon ng kahirapan, i-anoint ng Diyos. Ililipat ng Diyos ang kayamanan ng sanlibutan sa kayamanan ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Ako, pagka may mga businessman, nandiyan si KLM. Gathered natin yan, pag-pray natin. Kasi sa last days, payayamanin ng gusto ng Diyos ang kanyang mga anak. Para magamit ang mga yamang yon sa kaligtasan ng napakaraming tao. Amen po ba? Bakit natin niaaral ang anointing? Kasi kailangan po nating aralin to para maranasan po natin ang tunay na kahulugan ng tagumpay ng buhay. Konti na lang po. God anoint His servant for a purpose. Everybody say, for a purpose. Gusto kang i-anoint ng Lord for a purpose. Kasi kapag nasa yung anointing, na pagtatagumpayan mo anumang uri ng lalang ng kaaway, maraming Kristiyano, lagi na lang sinasabing kahinaan ko to Alam nyo ba ako na sobra akong mainggitin nung araw? Nung estudyante ako, Kristiyano na ako pag nakita kong may bagong sapatos yung mga kaklasmate ko, sabi ko, maputol sana mga paa nyo. Ganun ako. Tapos minsan nagkaroon kami ng practice. Nag-practice kami doon sa kaklasmate ko. Ganda pala ng bahay. Sabi ko, masunog sana yung bahay na to. Ganon. Tapos nakita ko may mga girlfriend, boyfriend na yung iba. Sabi ko, mas may itsura naman ako. Bakit may mga girlfriend sila? Sabi ko, magkamatay nawa yung mga girlfriend, boyfriend. Kasi ganon ang inggitera. Inggitero.
Ngayon, alam nyo, may natirang inggit sa akin eh. Ang inggit ko po, yung mga simbahang lumalaki. Maraming kaluluwa. At lalo kong pinapanalangin pag-apawin pa. At kapag di nakasya, sa simbahan ko naman magsimba. Ganun ho yung aking prayer ngayon. Kaya hindi mo ako pwedeng ikutan ng ikutan rito Louis Vuitton ng bag mo. Louis Vuitton ng sapatos mo. Louis Vuitton pati ang butas ng tenga mo. Ay, di ba? Hindi mo ako mapapainggit doon. Naiinggit ako sa mga anointed. Sa kapag nagpe-pray, may gumagaling. Humahayo kahit walang pera. Humahayo kahit daw pinagagalit ng demonyo. Kahit napakaraming basher, humahayo. Doon ako naiinggit. Sana ganun ako. Sana hindi ako pumapatol sa basher. Sana hindi ko pinapatulan yung mga taong naiinggit. Yun ang inggit ko ngayon. Sana makapagpatuloy ako sa Panginoon. Pero salamat. Yung anointing, ini-empower tayo. With the anointing comes power. The anointing of God will help you to be more than you are. And you will be surprised na kaya mo palang gawin na yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Dahil nandun yung kapangyarihan ng Diyos. Sa umagang ito, na I can sense the Spirit of the living God. Amen. Papanalangin ko po kayo. Pupunta ho kayo isa-isa sa harapan. At hayaan nyo ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy sa iyo. Gusto ko lamang pong tiyakin sa buhay ng bawat isa. Sino nga ba yung nangangailangan ng anointing? At sino yung ia-anoint ng Diyos? Una, those who are thirsty. Hindi ko na po tatapusin yung preaching ko. Yung nauuhaw. Kapag ho kayo uhaw na uhaw, may time pa po ba kayo mag-window shopping? Yung uhaw na uhaw, yun talagang dumarating sa point, talagang tuyong-tuyo na ilalamunan mo. Di ba hindi mo na mapansin ang iba kasi isa na lang ang hinahanap mo? Tubig. Diba? Kahit nga napakasarap ng pagkain, hindi mo yan papansinin. Tubig lang kailangan ko kasi uhaw ka. Dalawang klaseng kauhawan po meron ng tao. Spiritual thirst and physical thirst. Yung physical, nakukuha yan sa pag-inom ng natural na tubig. Pero yung spiritual thirst, hindi nakukuha ng ang bagay na meron sa mundo. This time, we can receive the anointing of God kung nauuhaw kang tanggapin ito. Ikalawa, those who have faith. May pananampalataya ka ba na mamaya, sister, brother, kapatid, pagpe-pray po kita. And after praying, may kakaibang mangyayari sa buhay mo, sa puso mo. Your life, your faith will never be the same again. And ikatlo, those who are willing to submit. Hayaan lang natin. Hayaan natin ang banal na spirito dali niya tayo sa mas mataas na pagsamba. Hayaan natin na ang banal na spirito ang siyang pumukaw ng lahat ng negatibo sa ating nararamdaman. Sobrang gentle ng Holy Spirit. Sobra siyang mapagmahal at hindi kayang sukatin ang kanyang lakas sa buhay ng bawat isa. We are now in the last days of the last days. Mas kailangan nating lumakas. Mas kailangan nating mabuhay ng may pananampalataya. Mas kailangan nating maging spiritual. Baka akala natin spiritual pa tayo. Hindi lahat ng nagsisimba spiritual. Iba na ang takbo ng buhay pagdating sa mundo. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ano sabi ng Biblia? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago kayo ng isip. Sa loob po ng 23 taon na magkasama po kami ni Pastor Jan, isa lang ho hinawakan namin. Yun po yung pinamamana namin sa Paskay. Tingnan nyo kung hindi kami mabubuhay ng normal. Tapos na po siyang mag-aral. Maganda po yung trabaho niyan for the glory of God. Nakakatuwang ko po sa buhay. Pero ano sabi ko? Anak, mag-masteral ka pa. Para mas tumaas ang posisyon mo, lumaki ang sweldo mo. Gagraduate na po yan sa March 11. Sabi ko, anak, magpahinga ka lang ng 2 taon. Pagkatapos mag-doctorate ka. Pero hindi mo iiwan ang paglilingkod. Kung kinakailangan pagsabayin mo ang pagpapastor at naglilingkod ka. Kailangan malakas ang paggamit ng Diyos sa iyo sa loob ng iglesia at sa kanyang kingdom. At malakas din ang pasok ng biyaya sa iyo pagdating sa sanlibutan. Yung hindi ko naranasan pararanas ng Diyos sa iyo. Sabi ko doon sa bunso ko, anak, magiging best IT ka. Astig ka, babaeng IT. Gagamitin mo yan sa ministry at malaking pagpapalang dadalin mo. Lagi kong dinideclare, isa kayo sa magpapalaki ng tithes.
Hindi na ako mahihirapan kapag kinulang. Kung sino-sino kinakalabit ko. Kulang kami ng pang-registered, pengi nga po pang-registered. Heto lang ang kakalabitin ko, kaliwat kanan lang. Alam nyo, nung LWTC, for the glory of God, yung mga anak ko, hindi ko ginastusan ng registration yan. Hindi ho sila libre. Nagtinda ng kung ano-ano si Bunso. Nagsayaw para kumita. Nakapag-registered. Si ate po, nag-ano pa ho yan. Nag-sponsor po yan. Si daddy, ang asawa ko nag-sponsor. Ako po nag-sponsor bukod sa iningan ko ng mga sponsor. Hindi ho nagkulang ang Diyos. Narito ho kami sa JIL Ministry para hindi manghuthot. Hindi para galawin ang mga biyaya at pagpapala. Kusang ibibigay ang biyaya at pagpapala. Narito po kami para magpala. Kapag yun ang layunin mo, ang pagpapala'y kusang darating. Sana maging pagpapala tayo kung saan tayo dinadala ng Diyos. Kung tayo pa ay nasa isang kumpanya, nasa isang negosyo, o isang ordinaryong tao, sana lagi kang pagpapala. At magiging pagpapala ka lalo kung ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasayo. Ang banal na spirito ay magtuturo sa'yo. Gusto kong yumuko tayong lahat at pumikit. Namino natin ang presence ng Lord. Be ready to receive the presence of God. Be ready to empowered. Be ready to receive the anointing of the Lord. Maging kayo po na nakakapanood ng FB Live na ito, just close your eyes. Hindi nalilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nalilimitahan ang langis ng Kanyang Espiritu Santo. Nasaan man po tayo, pwede siyang gumalaw. At sa oras na ito, gusto kong sabihin sa inyo, hindi po ako ang mag-a-anoint, kundi ang Espiritu ng Diyos. Just be ready to receive the anointing. Makararanas po kayo ng kakaibang pakiramdam. Mararanasan yung pwede kayong maslain, maiyak, kilibutan. Madama nyo ang presensya ng Diyos. Hindi mo kailangang piliting madama ito. Kusa siyang magpapadama kung ninanais at nananampalataya ka at nagpapasakop ka sa Kanya. Sabihin niyo po, maikling panalangin ito, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Buong pusong nagpapakumbaba. Patawarin mo po ako sa lahat ng uri ng kasalanan. Nagawa ko man, sinasadya ko man, o hindi. Nagpapasako po ako sa iyo. Puspusin mo po ako. Banal na Espiritu, tulungan mo po ako na mas makilala kita sa mas malalim na paraan. Ipadama mo po ang iyong kapangyarihan at dumaloy sa aking isip tungo sa aking puso sa pangalan ni Jesus. Kung kayo po'y nanalangin ng buong puso, mararanasan niyo po ang galaw ng Diyos. Just worship the Lord. Simulan po natin sa pagsamba sa Panginoon. Can I call yung lahat ng leaders, workers, and trainees, kung meron pa po dito, na hindi ho nakasama sa anointing kahapon? Michael, Pastor Michael, meron ba? Lahat ng trainees, workers, leaders, the Lord will demonstrate His power, His anointing. You're captivating. Just flow in the Spirit of the living God. Hallelujah. Rabakanda rabasika rababahay. Come closer. Come closer. Come, Holy Spirit, Come closer, fall come on me closer. now. I need your anointing. Come in your power. Just be ready to receive the anointing. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You Hallelujah. hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Pwede ba tumingin muna kayo, mga leaders, trainees? Tingin lang po kayo sa akin. Hindi po kayo nakasama kahapon, tsaka no isang araw. Pero hindi ibig sabihin, kulang kayo sa anointing, hindi po. In-honor naman ng Lord ang inyong mga dahilan.
we have the same anointing, the anointing of unity. Ang prayer ko po, hindi tayo nagkausap-usap kahapon. Hindi hanggang umpisa, hindi hanggang gitna, kasama ko kayo. Dalangin ko ho hanggang dulo. Tatapusin po natin ang paglilingkod kay Kristo. And be ready to receive the last day's anointing. Just open your mouth to praise Him. Just open your heart, open your spiritual eyes. Open your heart. Lift your hands. Worship the King. Holy Spirit, we welcome you in this Hold my place. life in your hands, drawing me closer to you. I ready to feel your receive. power in you. Nothing compares to this place where I I can want you to see be ready to receive face to the last day's face. anointing. I Receive. worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Kuya John, receive Hold my the double life portion in of your anointing. hands, Receive. drawing me closer to you. I feel your power in you. Kuya Sergio, receive the last days of anointing. Where I can see you face to face. I worship By the power of the Holy Ghost, receive. and in truth. I'm reaching for your By the power of the Holy Ghost, hold my receive life the in fresh your start hands. anointing. Draw The me anointing closer to you. to strengthen. I feel The your anointing to power encourage. in you. Receive. Compares to this place where I can see you By the power of the Holy Ghost, I receive worship you the in anointing. spirit and in truth. You ready? I'm For the fresh reaching start. for your Wakara hand. bababahai. Hold Let it my life in go. your Receive Draw the me last days of anointing. Ukara balalakaya na bababahande na babahai. Receive right now in Jesus' name. Be empowered. Be delivered right now in Jesus' name. Let it flow. I worship you By the power of the Holy Ghost, receive. I'm reaching Lift for your hands, brother. your heart. You hold my life in your hands. Receive the anointing of the last day. Now, from the crown of your head up to the sole of your foot, right now, receive the where anointing. I can see Receive in face to face. I worship you in spirit and in truth. Let it flow, let it flow. Let it flow from the crown of your head up to the sole of your foot. Receive the anointing. Flow. Come on, receive the anointing. To Receive. Let it flow. Come on, let it flow. Lord, Let it flow. with all Receive the my anointing right heart, In Jesus' I name. In Jesus' name. worship Receive. you. Pastor Michael, Pastor Helen, please. And all that is Power of the Holy Ghost, within from the crown of your head up to the sole of your foot, I release the anointing of the last day, the anointing of wisdom, the anointing of knowledge. Right now, receive. all Receive. that In the name of Jesus. I adore Lord, ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang buong is pamilya, at ang kanyang asawa, O Diyos, ay patuloy na kikilalanin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Walang anumang uri ng takot at pangamba. Walang anumang Lord, I uri ng give pag-aalala you my ang papasok sa kanyang buong sambahayan. I give Lord, cover you them my tightly with the most precious blood. Walang ibang itataas kundi ang iyong pangalan. Walang ibang paglilingkuran sa anumang kaparaanan kundi ang iyong pangalan. Walang ibang iibigin mo na sa lahat kundi ang iyong pangalan. Sa pangalan ni every Jesus. moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Receive the anointing. I give you my Go. soul. I live for you alone. Every breath that I take,
I Receive! give you my soul. I live By the power of the Holy Ghost, lift your hands. Every breath Receive that I take, the anointing. every moment I'm away. Lord, have your way. From the crown of your head up to the sole of your Lord, foot, I give let you the anointing my flows heart. right now. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every Hallelujah, moment Jesus. I'm away. Lord, Receive have God's your anointing. way in me. Lord, I give you my By the power of the Holy Ghost, receive God's I anointing in give Jesus' you name. my soul. By the power of the Holy Ghost, I live receive God's for anointing now in you Jesus' name. alone. In Jesus' name. Every Hallelujah. breath that I take, every Receive God's moment I'm anointing. away. Receive by the power of the Holy Ghost. In Jesus' Lord, name. In Jesus' name. have your Hallelujah, way hallelujah. in me. Lift your hands, close your eyes. Feel the presence of the living God right now. Mararanasan niyo pong kakaibang galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Lover of Just flow my in the Spirit of the living God right now. soul. Receive. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock, and now I know. Lover of my soul. Jesus, I will never let By the you power of the Holy go. Ghost. Yes, flow. You've taken me from the Receive the miry Spirit of the living God now. clay. You've set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you By the power go. of the Holy Ghost, receive God's anointing. My Receive. Let it flow, sister. Let it flow. Let it flow. My closest friend, and I will worship you until the very end. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship Receive the you anointing until the very from the crown of your head up to the end. sole of your foot right now. In the name of I Jesus, love you. receive. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you Receive the power of the Holy until Ghost the from the very crown of your head up to the end. sole of your foot. Let it flow. Yes. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that By the power hides of the Holy your Ghost, word, so be that empowered. sin will not Be come strengthened right in. now in Jesus' name. A heart that's Receive undivided, the anointing right the now in one Jesus' you name. rule and reign. A heart that beats compassion
pleases you, my Lord. Let the Sweet healing, aroma of worship that rises healing, to Lord, right now. your throne. Let the healing, A heart that hides your Let the healing, word, Lord. so that sin will not come in. Holy A heart that's undivided, the one you rule and reign. I A pray heart the that beats impartation of compassion, that pleases every you, yoke, my Lord. Just flow in Sweet the Spirit. aroma I can of sense the Spirit of the worship living that God. rises Bless this hand, to Lord. your throne. I declare the anointing to get well, Lord, in Jesus' name. Pusong Bless them. dalisay ang aking nais. God's anointing in the name of Jesus. Receive Kalin the last mo, day's Diyos, anointing. para And sa Lord, in Jesus' name, akin. I claim the anointing of strength, the anointing of power, the anointing of wisdom, the anointing of knowledge, ang Lord. aking nais. Lord, their life will never be the same again. Their heart will never be the same again, mo, oh God. Diyos, We claim it para by sa faith, the Psalms 23, oh God, in Jesus' name. They lack Isang nothing. pusong They lack nothing, Lord. The na sa'yo'y anointing that breaks nagmamahal. every yoke. In Jesus' name. Isang In Jesus' name. pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong lapang na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri Yes! sa'yo Receive the healing! lamang, Receive! Jesus. Let it flow. Come on. Just flow in the Spirit of the living God. Hallelujah. Ang puso ko'y Rabakaya, rabasika, dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Receive the Spirit of the living God right now. Ikaw ay From the crown of your head up to the sole of your feet right now. Come on, let us welcome the anointing of the Lord. Hallelujah. Puso ko'y We give you praise. dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Let the anointing Maging flow. dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniigaan, sa'yo ay Receive the pumisan. anointing. Loobin mo ang buhay ko'y maging Thank you, Jesus. banal mong tahanan. Praise. Luklukan Hallelujah. ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. We're ready for the healing anointing, brother. Loobin mo ang buhay ko'y maging Be ready for the healing banal anointing. mong Desire long tahanan. life. Luklukan Long ang life. iyong wagas I na speak life pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Let the Spirit of the living God be upon her Daluyan right now ng in Jesus' walang name. hanggang mga
mga Receive the Spirit of the papuri't living God. pagsamba. Strengthen her, Lord, from the Maghari crown ka, of her head up to the O sole Diyos, of her foot. ngayon at Receive the strength coming from the Lord. kailanman. Receive right now. Shikarabalalahandara, sikarabalahay. Puso Sikarabalahandara, ko'y sikarabalahandara, bahay. sa'yo. Palakasin mo siya, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang puso, ang kanyang isip, ang kanyang buong kaluluwa, ang kanyang buong katawan. Buhay ko'y At inangking ko mahabang buhay na punong-puno ng kaligayahan at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni ko Jesus. at ngayon, bukas may alay ko. Panginoon, i-anoint mo ang puso na ito. Na muli mong Sumusumpang ginamit upang siya'y ako mabuhay. iyong iyo. Lord, I claim the best year, Lord. This year is the best year for you right now. Puso ko'y sa'yo. This year is the best year. Receive the Buhay anointing that breaks every yoke. This is your best year, sister. This is your best year. Receive the Spirit of the living God. Bukas In the name of may Jesus. alay ko. Strengthen her, Lord, emotionally, mentally. Sumusumpang Mga ako'y iyong iyo. Namumuno sa kanyang isipan, ngayon siya'y pinalalakas mo na. Sa Puso pangalan ni Jesus. ko'y sa'yo. Buhay ko'y handog. that breaks every yoke. Receive the Spirit of the living God. At ngayon, Receive right now. bukas In Jesus' may name. alay ko. Sumusumpang ako'y iyong iyo. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako iyong iyo. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako iyong iyo. Noon ko Tumayo po at tayong lahat. ngayon, Let us worship the Lord. bukas may Muli po, alay tumayo ko. tayong lahat. Sumusumpang ako iyong iyo. Ikaw lamang ang aking iibigin. Lahat-lahat sa'yo Ikaw, Diyos. ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali. Nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang Hallelujah. nabubuhay ay ibigin kang tunay. Sineselyohan ko po ng iyong kapangyarihan ang bagong lakas, ang bagong puso, at bagong apoy na tinanggap po namin sa araw na ito. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, kalwalatian. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.